Mga katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang katuwang nyo sa Usaping Batas, Serbisyo Publiko at Politika, maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita. At napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo sa Facebook page, of course, ng True FM. At sa mga Signal subscriber, kami po ay napapanood nyo na sa Channel 19. Kaya tumutok na po kayo. Araw po ng Lunes, kamusta po ang simula ng inyong work week? Nakapagpahinga na po ba kayo matapos yung masamang panahon the past week nga po? Sana'y nakapag-recharge. Unang araw din po ng pasukan sa mga public schools, though may mga eskwelahan pa pong next week pa, August 5 pa magsisimula dahil nga po ito'y naapektuhan ng baha dulot ng bagyong Karina at ng ating habagat. O may isang sama ng panahon na naman tayong binabantayan, ha? At pwede daw ma-enhance muli ang ating hanging habagat pero hindi pa naman ito bagyo. So kaya ingat-ingat lamang po at lagi tayong maging handa. Araw na naman ng Lunes, isang linggo na naman po tayo magkakasama dito po sa programang Sagot Kita. At tuwing Lunes, usapang batas po tayo mga kapatid. At ang ating tututukan ngayong araw, iba't ibang problema sa trabaho. Mula sa mga overtime na hindi nababayaran hanggang sa hindi pagbibigay ng deserve na leave o pahinga at 13th month pay. Paano naman kung hindi pala nire-remit din ng iyong boss yung inyong SSS contribution, PhilHealth at maging pag-ibig? Pag-uusapan po natin yan kasama of course ang ating guest lawyer. Ihanda na po ang inyong mga tanong dahil sagot ko kayo sa Usaping Legal. Oras natin, 4 na minuto makalipas ang 4:00 ng hapon, ang ating question of the day. Ano ang problemang kinakaharap mo sa iyong trabaho? Sige nga po, share nyo sa amin. Gusto nyo po bang kumonsulta? Bukas po ang ating opisina today dito sa Sagot Kita. Ilalapit po natin yan sa ating guest lawyer. Maaari nyo pong i-post yan sa ating live stream mga kapatid, or kung medyo mahaba-haba po ang inyong idudulog, abay tumawag na lamang po kayo sa ating tanungan hotlines 8631-5788 or sa 8631-6674. Again, that's 8631-5788 or sa 8631-6674. At agad po namin kayong i-connect sa ating panauhin. Simulan na po natin ang ating talakayan live via StreamYard. Kasama po natin Attorney Virginia Suarez. Siya po ay isang labor rights lawyer. Magandang hapon sa iyo, Attorney Suarez. Oo, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon sa lahat ng nanonood sa atin at nakikinig. Kamusta ka? Magandang hapon ulit dito sa show mo na Sagot Kita. Yes. Sasagutin natin yung mga tanong nila. Correct. Pero kumustahin lamang kita, Attorney. Kamusta? Naapektuhan ka ba nitong nagdaang linggo dahil sa baha, itong si Karina at habagat? Ay nako, talaga, sobra. Kasi taga Malabon ako eh. Taga Malabon yung family ko, pero syempre ngayon sa Cavite na ako. Medyo sobra din talaga ang baha sa Cavite, pero sa amin sa Malabon, ako kawawa naman yung mga kapatid ko kasi yung second floor namin inabot na. Dati kasi isang dangkal bago abutin yung second floor, pero dito kay Karina talagang inabot na yung second floor. Ibig sabihin, yung aming first floor, pamigay na yun sa baha. Karamihan ng sa mga nakatira sa Malabon, ganun talaga. Kailangan may second floor, hindi pwedeng walang second floor ang bahay. Delikado, no? Totoo. Mga kapatid, ayan, napapag-usapan po natin yung mga naapektuhan nga nito. Singit ko lamang, Attorney Virgie, gusto ko magpasalamat. Salamat po, Pure Gold, para po sa inyong donasyon sa mga biktima po ng Bagyong Karina at ng Habagat. Salamat po sa inyong pagtitiwala sa Alagang Kapatid Foundation. Asahan nyo po maipaparating po namin ang inyong donation sa mga lubos na nangangailangan. Again, dun po sa mga kapatid natin na may
may sobra. Ano man pong halaga yan, wala pong maliit na halaga. Pag pinagsama-sama po natin ito, ay marami pong matutulungan. So, magtungo lang po kayo sa FB page po ng Alagang Kapatid Foundation. Nandun po yung aming mga bank accounts, maging ang QR code through Maya. Maaari po kayong magpadala ng kahit anong halaga. Marami pong maaabot yan. Okay, pero ngayon ang aabutin natin ay ang may mga problema sa trabaho. Yan, yung mga legal issues, legal concerns, Attorney Virgie. So, iba-iba po ang klase ng employees. Explain muna natin, let's go basic. May regular, may contractual, at iba pa. Pakipaliwanag nga po muna, Attorney Suarez, kung ano po yung pagkakaiba ng mga ito. Oo, no. Sige. Pag regular employees kasi, ito yung mga manggagawa na kung saan ang kanilang trabaho ay, ang sabi ng batas, ay necessary sa business ng kumpanya. So kapag kaya pag doon sa batas na pinag-uusapan natin, sa under labor code, kapag day one ay hired ka na sa isang position that is necessary sa business ng employer mo, regular ka na. In fact, hindi mo na kinakailangan talagang dumaan doon sa tinatawag na probationary period. Pero kung mag-undergo ka ng training, kailangan doon sa trabaho mo dahil wala kang experience, dadaan ka talaga doon sa may probationary period na 6 months. And therefore, after 6 months, kapag walang sinabi sa'yo ang iyong employer, kasi pag probationary employee ka, may mga standards na kailangan kang makapasa doon para ma-consider ka na regular employees. Pero pinalampas halimbawa ng employer mo yung 6 months na probationary employment, after nun, day 1, after the 6 months, you are already considered regular. Strictly speaking, dapat ganoon. Contractual employees, meron din tayo kasing tinatawag na project employees. Ito yung mga empleyado that hired on a very specific project. Kaya sa kontrata nila, nakalagay na cotermino sila sa project. Kaya pag wala na yung project, tapos na. Kaya sila tinatawag na project employees. Meron naman tinatawag na fixed period employees. Ito yung anuman ang trabaho nila, isabihin necessary man doon sa may business ng kumpanya, pero pumasok sila sa isang kontrata kung saan naka-fix yung period of employment na halimbawa, i-hire ka namin for the next 3 months. After that, yun na yun. Kapag may mga ganong kontrata, yun ang sinusunod. Pero kapag wala yun, wala kang pinirmahang fixed period contract, wala kang pinirmahang project employment contract, you are considered a regular employee. Kasi sabi ng batas, regular employee ka kapag hired ka sa business necessary doon sa may employer. Second, kapag tumagal ka na ng 1 year kahit na putol-putol ang iyong employment. Halimbawa, yung casual employee ka, tapos putol-putol siya, pero nabuo mo yung 1 year, sabi ng batas, dapat kang itrato na regular employee. Kaya lang, I'd like to say this, that many of our employers really, they do not observe these laws kasi ang dami ngayong kaparaanan na ginagawa para hindi maitrato na isang regular employee ang isang manggagawa. Kaya ngayon, meron tayo mga tinatawag na mga, di ba, nag-end contractual, nag-endo na, kahit pa ang ginagawa niya ay regular, no? Or ang ginagawa niya ay, ang trabaho niya ay necessary sa business. Nagiging parang contractual. Ayun, maraming pag-ikot ang ginagawa sa batas. Kaya din, yun ang dahilan kung bakit napakarami ko rin kaso ng mga labor cases kung saan inilalaban ko yung regularization ng maraming empleyado. Saan pumapasok ang OFW contractual? OFW? OFWs po, opo. Oo. Yung mga OFW talaga, kasi sila, dahil ang employer talaga nila ay nasa ibang bansa, ang batas talaga na mananaig sa kanila ay yung nasa kontrata. Okay. Kaya sila lalabas na
contractual employee. Kasi talagang kung ano ay nasa kontrata, yun ang dapat ang masunod. Kasi minsan, marami tayong OFW na pumapasok sa kontrata at pagdating dito maganda yung kontrata. Pagdating sa abroad, napapalitan na. Marami rin akong hinawakang ganong kaso na inilaban natin. Kapag ganon, kahit ang employer mo ay nasa ibang bansa, pag dito, ang idedemanda natin ay yung mga agency nila. Kasi solidarily and liable sila dun sa employer. Problema yon Cheryl, kapag directly employed sila. Kasi mahirap mo talagang i-demanda dito yung mga foreign employers. Ang ating mga kasambahay, saan po sila papasok doon? At family drivers? Oo. Ang ating mga kasambahay, domestic helpers, no, merong batas na nagko-cover sa kanila kasi hindi sila yung batas na covered ng labor code. Pero meron tayong kasambahay law. So yun ang batas na mag-a-apply sa kanila. Sa domestic helpers, again, may kontrata din dapat. Or marami, wala namang kontrata, basta kasambahay, no? Dito, yung batas din, tinatakda yung sahod. Halimbawa, dito sa Metro Manila, sa latest, ang sahod dito sa Metro Manila, na minimum na sahod ng mga kasambahay natin ay dapat na 6,000. Dapat din yung kasambahay natin reported din sa SSS. Kasi problema natin, kapag ang ating mga kasambahay nagkasakit at hindi yan reported sa SSS, edi tayo mamumroblema talaga ng husto dyan. Magandang bagay din talaga na insured sila sa SSS. Aside from the fact that as employer, required tayo under the law na i-report natin. Makakasuhan tayo ng SSS kapag hindi natin in-report ang ating kasambahay sa SSS. Kasi may mga benefits sila sa SSS, no? Yung mga sick leave, no? Mga pwede rin sila mag-loan, di ba? Pag nagkasakit sila, meron silang mga benefits doon. Kaya kailangang i-report. Ang pagkakaiba lang, halimbawa, no, sa regular employee ka sa kumpanya tapos domestic helper ka, di ba sa kumpanya, pag tinanggal ka, magrereklamo ka, no? Tinanggal ka dahil, and therefore, gusto mong mabalik ka sa trabaho kung illegal ang pagkakatanggal. Sa domestic helper, pag natanggal ka, kadalasan, hindi ka magrereklamo. Walang yung kahit magreklamo ka sa Department of Labor, doon ka rin naman magrereklamo. Pero kahit kailan, hindi ka makakahingi o maide-demand yung reinstatement. Oo, walang ganoon. Kasi service yan eh. Kasi imagine mo, bakit ganoon? Gusto ko lang ipaliwanag yung rationale ng batas. Kasi, Cheryl, halimbawa tayo may kasambahay. No, pagkatapos napagalitan natin, o halimbawa nagkulang man tayo sa kanila, tapos nagreklamo sila. Tapos, imagine mo kung sinabi ng Department of Labor na kailangan ibalik siya sa trabaho, doon siya sa iyo magtatrabaho. Personal yon. Di ba? Yung kasabahay, pinagluluto tayo. Di ba? Iniiwanan natin sa bahay. Can you imagine kung nagalit sa atin yung kasambahay, kung nainis natin, nilason tayo, or ano pa man, di ba? Dahil nasa loob ng bahay, meron siyang pwedeng magawa sa sa amo niya. Kaya din, ang batas mismo ay sinasabi na kapag nagkaroon ng problema, kahit magreklamo siya sa Department of Labor, hindi siya pwede mag-demand na ibalik ako sa trabaho, which is different kung ikaw ay employed sa isang kumpanya. You can demand na ibalik ka sa trabaho. Pero other benefits, rest day, kailangan merong rest day din sila, katulad ng isang regular employee, no, sa kumpanya. Kailangan din naman meron silang vacation, 'di ba? May bakasyon din sila. Dapat din naman bigyan natin sila ng ng 13-month pay. Yung mga ganun. Although ako sinasabi ko dapat, no, pero pag sa batas din, pag tiningnan mo yung batas, may mga exemptions sa 13-month pay. Sa 13-month pay, kapag pwede ka humingi ng exemptions kung wala pang 10 yung manggagawa mo o sa gano'n. Kaya kapag yung iba, pwede sila manghingi ng exemptions. Pero tayo, basta kasambahay, talagang pag Pasko, pinagbabakasyon natin, o kaya binibigyan talaga natin ng 13-month pay. Basically, halos pareho, except that
Hindi nga, there is no way that a domestic helper can demand for a reinstatement, assuming tinanggal siya. Valid man o hindi valid ang pagkakatanggal natin sa ating kasambahay, hindi siya pwedeng mag-demand ng reinstatement. Okay. Puntahan ko naman po yung trabaho. Yung pagtrabaho, yung sahod. Siyempre, yung sahod. Ano ang obserbasyon mo, Attorney Suarez, na ibibigay nga ba yung pag sinabing minimum wage sa isang empleyado, nasusunod ba ito? At kung hindi ito na ibibigay, ano ang pwedeng gawin? Ano ang dapat gawin? Oo, alam mo, ayan, sa'yo na nanggaling, it's a minimum wage. Ibig sabihin, ito yung pinakamababang sahod na pwedeng ibigay sa manggagawa. Pero maraming mga employers, ang pagtingin nila, pag sinabi nilang minimum wage law, pag binigay na nila yung minimum wage, parang nagampanan na nila lahat ng obligasyon nila sa kanilang manggagawa. Samantalang minimum nga yun, ibig sabihin, yun yung pinakamababa inaalaw ng batas na para ibigay sa empleyado. O di bakit, di ibig sabihin, pwede kang sumagad hanggang maximum. But the employers, they take it so seriously that they just stick with the minimum wage. Pero, ang report mismo ng Department of Labor, kahit na ang NEDA, ang report niya, only 36% of the businesses, 36% of the businesses comply with the minimum wage law. Ano ibig sabihin? 64% of our businesses do not even comply with the minimum wage. Yun na yung pinakamababa Akong katuwiran ko nga dyan, kapag hindi mo kaya magpasahod ng minimum wage, yung pinakamababang inaalaw ng batas, huwag ka na mag-business. Wala kang karapatang mag-business kung hindi mo kayang pasahurin at yung minimum na sahod sa mga manggagawa. Pagdating po sa oras ng trabaho, pwede bang pagtrabahuhin ng lampas 8 oras sa isang araw? Yun, tinatakda din ng batas na 8 oras ang trabaho. Pag tinignan mo yung 8 to 5, parang 9 hours yun, Pero yung 12 to 1 kasi, lunch break yon. So, hindi yung kasama sa bilang ng oras. Kaya ang oras talaga, ang dami ng oras natin, yung working hour is 8 hours. Paglagpas doon, kailangan talaga may overtime. Alam mo, kahit na yung kasambahay naman natin, hindi naman po pwedeng parang hanggang alas 12 ng gabi, di ba? Nagtatrabaho. Hindi, yung mali naman yon. Ako nga, lagi kong sinasabi, yung kasambahay, kasama sa bahay, katulong, tutulungan. Hindi naman alipin yan na parang siya na ang gagampan. Katulong mo, sabihin, magtatrabaho ka rin, magtatrabaho din halimbawa yung mga bata o mga anak mo, tutulungan niya. Pero yung iba kasi ang pagtingin parang alipin. Nako, nagagalit ako talaga pag ganon. Lagi kong, kaya ako sa sariling bahay, yung may mga gawain na halimbawa, ang anak ko, nasanay na sila na mula nang maliit sila, they wash their underwears, Sabihin, hindi yan para laban ng kasambahay. Or yung kwarto nila ay demand na sila maglilinis noon. Hindi para yan linisin ng kasambahay. Kumbaga, ang kasambahay, linisin niya yung halimbawa sala, yung common space para sa lahat. Pero yung mga kwarto, kanya-kanya tayong linis. Kasi lagi kong sinasabi na hindi sila alipin, sila ay kasama sa bahay, sila ay katulong natin sa araw-araw, and therefore hindi sila dapat matrato ng iba kahit sa pagkain. Sa mga manggagawa, 8 oras. Paglagpas ka ng 8 oras, kailangan kaya talagang bayaran ng Paanong overtime. Computation ng overtime, Attorney Suarez? 30%. Oo, 30%. Kaya yung minimum, halimbawa ngayon, para sa kalaman ng lahat, starting July 17, ang minimum wage na dito sa Metro Manila ay sa NCR ay 645. 645 yan para sa mga non-agriculture. Pero dun sa mga retail, kaya iba yung sahod, Cheryl, ng bawa tayo mga nasa office, ayan, 645. Pero yung halimbawa nasa restaurant, lalo na wala pang 10 yung kanyang mga manggagawa. Iba, kung 645 ngayon ang minimum, parang 610 naman ang sahod sa kanila. Iba yung sahod ng agriculture,
non-agricultural workers saka agricultural workers. Pero generally, 645. Ngayon, para malaman mo magkano yung overtime rate. Yung 645, you divide it into 8, and then yung per hour na nun, you have to multiply it sa 30% para makuha mo yung rate. Per hour. Additional per hour. Kunwari, Attorney Suarez, di ba sabi mo nga ay 645. So, i-divide natin yan sa 8, which is 80 pesos plus 30%. Oo. So, 30%, plus 30% ng 80. So, parang lumalabas po 105 pesos per additional hour. Yes, ganon. Oo. So, ayan, mga kapatid, baka naiisahan kayo. Ayusin nyo yung, tignan nyo mabuti yung computation. Okay. Oo, per hour. Oo, Naku, alam mo, napakarami kong kaso na ganyan. Kasi, alam mo, lalo na marami nga dyan, mga security guards. Yes. 12 oras tatrabaho. Walang overtime. Nandun lang sila sa minimum. Or kaya kahit na may sahod sila, basta hindi sila binabayaran ng overtime pay. Kaya yun yung maraming kaso. Alam mo, napakaraming kaso sa Department of Labor. Ang mga kaso ay simpleng violation of labor standards. Ito yung hindi pagpapasahod ng tama, yung wala sa minimum ang sahod, hindi binabayaran ng overtime pay, hindi binabayaran ng service incentive leave, yung hindi pinagbabakasyon kasi 5 days in a year merong service incentive leave yung manggagawa. Kapag hindi mo to nagamit, convertible to cash to. Hindi binibigyan ng 13-month pay, yung mga ganoon. Pero yung mga simpleng ganoon na very basic, pero tambak ang kaso sa ating NLRC, sa labor arbiters, na ito ang mga kaso. Dapat hindi na ito kinakaso kasi kapag ikaw manggagawa, nagkaso ka, di ba? O di mas malamang tanggalin ka na pagkatapos. Kaya ang hirap kaya marami akong kaso kung saan 10 taon silang nagtiis, 5 taon silang nagtiis ng maliit na sahod bago sila nagreklamo. Pagkareklamo nila, tinanggal na sila. Ang problema mo sa ganon, ang ibibigay lang sa iyo ng labor ay 3 years back kasi nagpe-prescribe. Diba? Pero kaya dapat kahit yung... Cheryl, kahit na 10 taong kang hindi pinasahod ng tama o 5 taon, ang mababawi mo lang o ang i-award lang sa iyo ay 3 taon mula ngayong nagreklamo ka, so pabalik. Pero dapat ngayon, attorney, yung ganun simpleng violation, dapat pinapasara na yung kumpanya Yung ganung violation, dapat isinasara yung kumpanya. Kasi in the first place, pag nagbukas ka ng business, alam mo yung mga dapat mong susundin, ano yung tamang pagpapasahod at mga benepisyong ibinibigay mo. Sabi mo nga, kung hindi nyo kaya, hindi na kayo dapat nagnegosyo. Correct. Oo, dapat ganon. At dapat dito maging mahigpit, no? Kaya ako mismo, halimbawa, lagi kong sinisingal ang Department of Labor dyan, kahit na noon pa. Kung ikaw mismo na nagre-report ka sa sarili mong report, you're saying na only 36% of the businesses comply with the minimum wage law. So what do you do now? Yes. What do you do now, Neda? Diba? Kasi ang isang manggagawa, ang isang pribadong manggagawa, saan siya lalapit? Diba? Kaya marami dyan, takot na takot talaga din na magreklamo dahil naaabuso kasi mas malamang tatanggalin sila. At ang dami ko rin talagang hinawakan. Hanggang ngayon, may mga hawak ako kung saan ang reklamo lang nila ay pasahurin sila ng tama. Pero na magreklamo sila sa Department of Labor, tinanggal na sila. So yung simpleng kaso na violation of labor standards, naging illegal dismissal. Nasabi ko nga, dapat yung ganun, ay no-brainer 'di ba? Ang daling desisyonan nun Alam mo na hindi nagpapasahod. Bakit tumatagal din yung mga ganyang kaso? And at the same time, sige, sa simula, siguro first offense, pero kung nakatatlong beses nang nirereklamo, ano ang ginagawa din sa mga kumpanyang ito? Oo, alam mo Cheryl, sa totoo lang ang pinakamagandang gawin talaga. Kapag ang lahat ng reklamo na yan, sa NLRC, dapat din talaga yung mga kumpanya na inireklamo na for violation of labor standards, yung hindi nagpapasahod ng tama, hindi nagbabayad ng overtime pay, whether or not true yun. Alam mo, dapat ang gawin,
ng NLRC, isubmit agad ang pangalan ng mga kumpanya na yan sa Department of Labor kasi merong department the Bureau of Labor Relations, may department mismo sa DOLE na siyang in charge diyan. So, ibig sabihin, may power to inspect. Kaya agad-agad dapat itong kumpanya na ito na nakasalang o inireklamo ng violation of labor standards, agad-agad dapat i-inspect nila. 'Di ba? They should exercise the power to inspect at doon, 'di ba, makakatulong sila sa maraming manggagawa doon na hindi sumasahod ng tama at hindi na rin, they will no longer run the risk of being terminated simply because nagreklamo sila na hindi sila sumasahod ng tama. Dapat ganon. Tama kayong suggestion mo na, merong reklamo. Agad-agad, dalhin sa Department of Labor yung pangalan ng kumpanya, i-inspect ka agad. Tapos, di ba, ang laking tulong nun sa mga manggagawa. Ang tagal ng problema nito. Paulit-ulit, di ba? Paulit-ulit na lamang po. Bakit hindi na-actionan lahat? Pero baka naman po, sa sobrang dami pero may nakikita naman tayo, attorney, na na-actionan. Oo naman, marami. Pero ang ibig ko sabihin, simpleng ganito, tatagal yung kaso. Sherry, may kaso ako. Tumagal hanggang Supreme Court. Violation of labor standards. Yan mga janitors to ng isang malaking kumpanya na at that time, ang sahod lang nila ay magkano lang, 150. Ay sobrang grabe talaga. Dinawakan ko yung kaso. Eventually, tinanggal sila. So, naging illegal dismissal. 5 taon, hinawakan ko yung kaso kasi apila ng apila hanggang sa Supreme Court. 5 taon para lang doon sa simpleng kasong gano'n. Maiiwasan yan doon sa iniisip natin na pag may nagreklamo sa kumpanya na ito, inspekin ka agad. Kasi malalaman niya na kaagad kung nagpapasahod ba ng tama o hindi. Wala silang takot. Dapat matakot, may takot, 'di ba? May takot na anong mangyayari, anong pwedeng penalty pag ganyan. Dapat may ngipin para hindi naaabuso yung mga manggagawa. At ang gusto lang naman ng manggagawa, sumahod ng tama. Hindi lang naman wala namang kakayanan ng, 'di ba? Wala naman tayong kakayanan na mag-demand na hindi. Bigyan mo ako ng 1,000, ayoko ng 645. Hindi naman sila napipilitang ganun Pero pag sila nagsabi, sorry, hanggang 550 ka lang, dahil hirap ka rin maghanap ng trabaho, kakagatin mo yung mga ganong bagay. Hay, nangangalahati na po tayo sa ating programa. Break tayo ng kaunti, Attorney Suarez. Naku, pag manggagawa pinag-uusapan natin, talagang nakakagalit. Nakakagalit kasi yung sitwasyon ng mga manggagawa sa loob ng kumpanya. Mga kapatid, kung kayo po ay may gustong idulog, maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines at ididiretso po namin kayong i-connect kay Attorney Suarez. You can call us sa 8631-5788 or sa 8631-6674. Again, that's 8631-5788 or 8631-6674. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik ang programang Sagot Kita. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita, kasama pong inyong lingkod Cheryl Cosim at kasama pa rin po natin Attorney Virginia Suarez. Siya po ay isang labor rights lawyer. At ang ating question of the day, ano ang problema ang kinakaharap mo sa iyong trabaho? Abay, post na po kayo sa ating live stream kung may gusto po kayong idulog or maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines. Agad-agad po namin kayong i-accommodate yung inyo pong tawag. Attorney Suarez, tuloy-tuloy po natin yung ating discussion. Okay. Yes. Sabi nyo nga po ay kahit ang mga kasambahay dapat may pahinga. Labag ba sa batas kung pagtatrabahuhin yan buong linggo? Ang alam ko, meron silang karapatan, meron yan kasama sa kasambahay law na sa isang linggo dapat may isang araw silang day off. Yes, oo. Ganon din naman sa labor code. Sa isang linggo, kailangan may at least isang araw na day off, no? Although of course, may mga kumpanya na 2 days ang day off. Pero sa kasambahay, ganun din, at least isang araw. Syempre, kung lagpas din ang gusto mong ibigay, edi mas mabuti. Pero at least in a week. Depende. Halimbawa ako, no? Yung sa kasambahay ko, mas ginugos. Kasi pag isang araw siya, lalabas siya, no? Minsan, gastos. Gastos. Tapos,
Kaya alam mo, ako sinasuggest ko sa kanya, gusto mo, ano na lang, apat na araw kang magbakasyon. Ibig sabihin yung sa isang buwan, pinapagamit ko yung 4 na araw para din ma-maximize niya. Kasi, alam nga namang mula sa Cavite, uuwi siya sa Malabon, uuwi siya sa Laguna. Parang sa pamasahe pa lang, ubos na, di ba? Tapos yung gastos. Pero kung 4 na araw, you will be able to enjoy. Yes. Kung may anak ka, makakasama mo ng matagal yung anak mo. So, ganun ang ginagawa ko. 4 na araw sa isang buwan, sunod-sunod kong pinapagamit para lang ma-maximize niya. Ako yung mga kasambahay ko, maswerte po ako. Ayaw mag-day off. Kasi malayo yung probinsya sa Cagayan. Pero pag nagpaalam naman, nagbakasyon, 2 linggo, ayan, mga, talagang hindi, lalo na pag Christmas or, pag Christmas, di ba? Pag mahal na araw, ito yung mga period din na na parang, yun yung gusto nila, magamit talaga yung bakasyon nila. Anuhan sila. Okay. Ako nga, sa bahay din, no? Basta yung kasambahay, kasi baka mamaya magutom siya kung ako ang hihintayin niyang kumain. Kasi, Cheryl, parang once a day lang naman akong kumain, di ba? Kaya ako sinasabi ko sa kanya, may pagkain dyan sa ref, bahala ka, magluto ka. Oo, ganun naman po talaga. Dahil, yun nga, kasama natin sila sa bahay. Yes. Kasama sila, parte sila ng pamilya. Yun ang dapat lagi natin pong inaalala. Kung ayaw kumain ng amo, kumain po kayo. Dapat kumain kayo. Kaya yung minsan, di ba sa iba pa yung ulam. Pag naman, hindi. Pare-pareho. Masarap pa nga, sabay-sabay kayong kakain eh. Correct. Oo. Sa amin din yung ganoon. Kasi kasama natin yun sa bahay. Talagang hindi pwedeng hindi itrato. Ibig sabihin tao, kasama natin sa bahay, tinutulungan tayo. Kung meron mang taong dapat tayong itrato ng maayos, talagang sila yon. Kaya nga, itong mga employers, kung meron mang tao na dapat silang itrato ng maayos, itong mga manggagawa. Kasi, alam mo, Cheryl, there's so much hypocrisy, no? Pagdating sa employment. For example, there are so many big companies. Sobrang sila, yung parang tulong dito, tulong sa kung saan-saan, donate dito, donate sa kung saan-saan, advertise na magaganda. Pero, yung mga manggagawa nila, contractuals. Kaya ako lagi kong sinasabi na walang masamang tumulong sa iba, pero ang una niyong dapat asikasuhin, yung tinatawag niyo na corporate social responsibility. Apply niyo muna sa sarili niyo mga manggagawa bago sa... Charity begins at home. Yes, diba? yes. Unahin nyo muna, bali nang wala nang may pangtulong sa labas, pero at least maayos, alam mong alaga mo. At pagtratong tama ang ibinibigay nyo po sa inyong mga employees. Puntahan ko muna po, Attorney Suarez, yung ating unang caller mula Cavite. Yes. Ayan, nasa Cavite ka. Ito mula Cavite. Si Danny. Oo nga. Hi, Danny. Marami kong kababayan. Good afternoon po. Oo, Danny, anong gusto mong idulog kay Attorney Suarez? Hello po, good afternoon po, Attorney. Go ahead. Hello po. Itatanong ko po yung tungkol sa double pay pag holiday na pumasok. Kasi ano po yung double pay yung mismong oras ng pinasok? Kunyari, ang rate po kasi sa Cavite ay 479. Ngayon po, kapag pumasok po ba ng 12 hours, ano po yung madodoble? Yung 12 hours o yung 479 plus 12 hours lang? Okay. Teka, ano bang trabaho natin, Danny? Driver po. Driver. Company driver ka ba o family driver? Company po. Company driver. Gaano ka nakatagal? 2 years. 2 years na. So, ang tinatanong mo ay yung holiday pay. Ano ang dapat na ibinabayad pag holiday pay? Paano ba yun, Attorney Suarez? Ang holiday ay double pay. Pag company driver ka, syempre may oras Kasi ang opisina may mga oras. Kaya pag company driver ka,
yung oras sa kumpanya, yun din yung oras mo. Maliban kung yung kumpanya mo ay yung parang mga nagdi-deliver ng kung ano-ano, di ba? Furniture company nagdi-deliver. Kaya paglagpas dun sa oras sa company time, overtime na yun. Ayun siya. Kaya dapat yung lagpas dun sa oras, sa 8 oras, dapat ka rin talagang bayaran ng overtime pay. Ng iyong company. Bali po ang question ko po, ano po yung ano yung i-double pay po? Yung mismong 12 oras na ipinasok po ba? O yung 12 oras plus yung regular wage lang sa isang araw? Ang double pay po ay yung regular sahod mo sa isang araw. Monthly. Yung 479. Oo. Pero kapag nag-overtime ka, mas malaki ang rate mo pag holiday. Kaya i-double pay pa rin po ba yan? Oo. Kasi ang regular overtime ay 25%. Pero kapag holiday, rest day mo, 30%. Mas malaki yung rate. Pero kasi, dun ka lang sa 8 oras, yung 8 oras mo, yun lang yung double pay mo. Hindi yun yung parang, dali, parang ganitong oras ako na nagtrabaho. 12 oras din, double pay. Hindi siya ganon. Yung regular working hours mo, that's the double pay. In excess of that, you have to be paid with your overtime pay, not at 25%, but at 30%. Because it's holiday. Kasi holiday. Yes. Sa papong tanong. Okay, sige, go. Ano po, company prerogative po ba kapag, kunyari, may mga regular employee na monthly, tapos may mga regular employee na daily? Kasi po, bali, may siguro mga 60% monthly, 60% ng employees monthly, tapos yung 40% is daily. Parang kasing nagiging unfair para sa mga daily. Kunyari, may company holiday or special holiday lang, yung mga monthly employees, bayad sila. Pero yung mga daily employees, pero pare-pareho silang regular, hindi bayad. Ayun. Oo. Talagang ang mga monthly paid employees, bayad sila sa holiday, holiday pay nila, mga holidays bayad. Ang mga daily paid employees, kadalasan, hindi kasama sa swahod nila yung holiday pay. Kaya, depende yon sa araw. Kaya, ibig sabihin, pag sahod mo at may holiday doon at pumasok ka, kahit hindi ka pumasok, babayaran ka sa araw na yon. Kung pumasok ka, doble ang bayad yon. Tama naman yon. Pero syempre, kailangan ma-check pa rin talaga yon sa mga monthly paid employees kung talagang sa kwenta ay kasama talaga yung mga mga holidays. Kasi ganoon, Cheryl, ang mga monthly paid, iba kaysa dun sa daily paid. Yes, the daily paid, nakasunod yan sa Pero kapag sila ay nag-holiday, babayaran yon kung sumasahod sila daily, so weekly, tapos sa week na yon may holiday, kasama syempre babayaran yun. Okay. So, company prerogative po yun. Kasi yeah. Okay. Okay, Danny? Bakit di ka ba nababayaran ng double pay? Hindi po. Hindi naman po. Nabayaran naman po kasi tinatanong ko lang po kung kunyari 12 hours, akala ko. So, tama naman po. Pag sumobra, Saka yung sa monthly. Kung yung... Sige. May mga ganun iba yung daily. Monthly paid, daily paid, may mga ganun talaga. Alright, Danny. Salamat. Thank you for calling. Salamat. Next caller natin, Attorney Suarez mula sa Lucena, Quezon, si Shereen. Hindi nagbibigay ng commission on time. Shereen, magandang hapon. Hello, ma'am. Good afternoon po. Oo. Anong may paglilingkod ni Attorney Suarez? Go ahead. Opo. Actually, ma'am, gusto ko lang po sana itanong, anong may liable po ba yung aming company if sobrang delay yung kanilang pag-release ng commission? Gaano katagal yung delay na yan? Half of the year. Ha? Half of the year? Tapos, anong rason nila? Bakit ganun katagal? Wala pong
pera. Walang Or pera. marami pong priorities na inuuna po sila. Mhm. Paano yung ganon, Ma'am, Attorney Suarez? Kasi I think hindi po siya nasa law. So, worried lang po yung mga nasa sales people kasi po, hindi po siya wala po siya sa law. So, or I'm not sure if meron pong sa DOLE about commissions or incentives of a salesperson. At Attorney Suarez, may nakasaad ba sa batas na kunwari may commission ka na dapat within 3 months or within 2 months na ibigay na yung commission? May ganun po ba? Walang ganon. Kasi yung mga commission, kasi ang labor code naman only provides for regular pay, ganoon. All these commissions in excess of doon sa regular sahod nila ay usually covered yon ng isang kontrata. Kaya kung ano nakasaad sa kontrata at may violation, yun yung pwede nilang ireklamo. Or halimbawa, kahit walang kontrata, pero may kaya silang i-establish na may ganung policy, no, ang company, pwede rin sila magreklamo. Sa batas, kapag ang money claims, hanggang 3 taon. Hanggang 3 taon. Kasi hindi mo pwedeng palagpasin yung 3 taon bago ka magreklamo. Otherwise, you lose it. Kasi nga, your right to file a money claim prescribes in 3 years. So, yun, palagay ko, in a month, sabihin walang ganoon. Pero di ba, reason or logic dictates na pinagtrabahuan mo ito, natapos mo yung trabaho mo, and therefore, within the month, dapat makuha mo yung karampatang commission doon. Or at the latest, yung susunod na payday. Pero pag lumagpas doon, I mean, there's really something wrong. Yun ang malaking problema. Kapag pinalagpas natin ng matagal, naiipon, mas lalong mahirap singilin. Kaya ako, I suggest, for those who are earning commissions, huwag niyong patagalin. Immediately demand for it. Pero kung ganun nga, 6 na buwan na, meron bang pwedeng aksyon, sina Shireen, na pwedeng gawin para makapag-demand na ibigay niyo na yung commission namin? Or pinakamaganda go ahead, Attorney Suarez. Oo, pwede naman silang magreklamo sa Department of Labor. Hindi naman kaagad yan yung parang immediately kasuhan. Meron ding meron na tayo mga SENA na tinatawag. Yung bago ka sa NLRC kasi kung saan ka magrereklamo, dadaan ka muna sa isang parang informal parang mediation. Ito yung sa SENA na tinatawag kung saan doon pinag-aayos yung mga employers sa ka-employee. Katulad ito, palagay ko simpleng bagay ito. Kaya dapat hindi naman umabot sa actual case. So doon, that's a pagkakataon yon para pinapatawag yung employer para mag-usap sila. Yan. Kapag hindi sila nagkasundo, saka lang sila mapupunta sa labor arbiter kung saan actual na itong kaso at magsasubmit na ng mga position paper. Ako, I suggest, 6 months is too much. Kailangan nyo na magpunta sa labor. And if this is not you're not the only one involved here. Ibig sabihin, marami kayong mga manggagawa na may ganyang commission that you have been deprived for a half a year. Magsama-sama kayo ng reklamo. Kasi I always suggest that na magsama-sama kasi mas madali ka mapag-iinitan kapag isa ka lang. Kaya kung mas marami kayo, altogether, file a case for money claim, specifically for non-payment of the commission, ililista nyo lang yon, ipapatawag kayo, and the labor arbiter will always try. In fact, gusto talaga nila na yung mga simpleng ganon ay maayos. Kasi lang yan, money claims di ba? Hindi binayaran ng 13-month pay, naku naman, magkano yung 13-month pay, magkano naman yung commission. Kaya misma sinasabi, bayaran nyo na yan. No? Kaya palagay ko, yun na lang ang talagang resort nyo. You have to file a money claim sa Department of Labor. At magsama-sama kayo kung marami naman kayong nasa ganyang pareho na sitwasyon. Nabibigay naman, marami ba kayo, Shireen, na ganon? Almost all the sales department po.
Oo. Parang mali. Oo, siguro you should file para alam nila mas maganda nagkakaisa kayo. Opo. Matagal na rin kasi, Attorney Suarez, 6 na buwan. Oo nga, sobra ng tagal yun. Dapat di nyo na pinatagal. Reklamo nyo na Opo. yan. Yun lang po sinasabi na wala pang pera, hindi pa kasya. So, yun po. Hindi nyo na problema yun, nasingil nyo na yun eh. Commission nyo na yun eh. Yes, Diba? opo. Pumasok na yung bayad sa kumpanya eh. Yun. Kaya hindi nila pwedeng sabihin na walang pera. Kasi, di ba, kaya nga kumukuha ng commission kasi na-close na yung deal, nagbayad na. Siyempre, kung hindi pa nagbabayad, mahirap yon. Pero yung nagbayad na, ay hindi pwede. And in the first place, bayaran na kayo. kung yung commission na yung pagpalagay natin 10%, alam na ng kumpanya na dapat yung 10% na yun, itinatabi nila for commission at hindi ginagamit sa iba. So, Opo. ganun. Gaano ka nakatagal dyan sa kumpanyang yan? Kung ilang taon na rin po yung company, mga around 18 years na po. Ano ba yan? Kaya yun, 18 years. Ang tiyaga. Well, sige, I think that's the best thing that they could do, Attorney Suarez? Yes, oo. Magsama-sama kayo. Huwag nyo nang patagalin yan. Mas lalo, habang lumalaki yan, mas mahihirapan kayo. Mas lumiliit na rin yung chance nyo na mabawi yan. Oo, kasi malaking halaga ang pinag-uusapan, sobrang lumalaki. At ang dami nyo na eh. Kaya dapat pag ganyan, hindi nyo pinapalampas talaga. Opo, ma'am. Okay na po bang one question na? Go ahead, Shireen. Related din po ba dito yung kapag nag-write, parang bawal lumipat sa same industry, parang ganun po? Pakiulit, Shireen? Yung yung parang they will the company will sue you for transferring to the same company or the same industry or yung nearest competitor. May mga ganun pong policy kasi. May ganun. Meron, minsan, may pinirmahan ba kayo? Di ba, Attorney Suarez, tinatanong ni Shireen na kung gusto kasing lumipat sa ibang kumpanya na same industry, idedemanda. Kasi meron yan, di ba, minsan meron yan parang sa amin sa network, 1 year na period bago ka makatransfer sa pero alam mo, Shireen, hindi na nanalo yan sa ano yun, pag babawalan mong magtrabaho yung isang individual, 'di ba, attorney, yun yung doon yun yung laban mo doon yun lang alam kong gawing trabaho, tapos pagbabawalan mo kung lumipat na same Pero alam mo ba, nangyayari lang yung mga ganoon kapag non-compete clause. May mga inaabuso. Pero halimbawa yung nasa sales ka, ganun talaga salesman ka talaga, salesman ako ng furniture, di pagkatapos ko dito, sayang na may experience ko sa iyo, di papasok din ako sa furniture. I mean, that's logical, di ba? Pero ano yung mga napansin ko, yung mga kumpanya na merong ganyang prohibition na 1 year hindi ka po pwedeng pumunta sa kapag sila ay nag-undergo ng mga trainings at the expense ng company. At mahawak sila ng mga trade secrets na ginasusan ng company. Otherwise, dapat hindi. Ang problema dyan, Cheryl, kapag pumirma sila sa isang kontrata, because man yan, that binds them, no? Or that binds you, Shireen, company. Kaya mahihirapan. Kailangan mo talaga siyang sundin. Pero, of course, Attorney Suarez, pumirma daw sila, pero go ahead, Shireen. Pero we didn't have a copy. Wala daw silang copy. Binasa nyo ba mabuti? Yun yung usually yung non-compete clause, di ba, Attorney Suarez? Yes. Yes. Pero wait, ibig sabihin wala kayong, bago kayo magreklamo, demand first for a copy of your employment contract. Doon yun sa HR, you have the right to be given a copy of your contract kasi kontrata nyo yun. Kaya dapat may kopya kayo. Una muna,
kailangan kasi syempre kailangan ding halimbawa ganyan may mga reklamo pala. Bago kayo umalis, bago kayo magreklamo, secure these necessary evidence. Ibig sabihin, mag-request muna kayo ng kontrata para din alam nyo. Kasi maski na akong hahawak ng kaso, sasabihin ko din, so may kontrata ka, nasa na yung contract? O naku, dapat hingin mo muna. Kasi ayokong masurpresa sa kung ano ang laman ng kontrata o ano ang pinirmahan mo. Kaya habang nandyan ka, I suggest, make a request, no? Parang, di ba, parang sabihin mo lang na ganito, I have an employment contract with you, I'd like to have a copy of that, because I'd like, again, to go back to the terms and conditions of my employment. Yung simpleng ganun lang. You don't have to gagamitin ko to. So, of course, hindi mo pwedeng sabihin yon. Parang make a good reason for them to give you a copy of the contract. Para din alam mo what binds you and what really prohibits you. Kasi again, yung employment contract, yun ang terms and conditions sa employment mo, and therefore you have to comply or abide with that contract. Opo, pero yung employment contract po namin, wala pong clause nung non-compete. It was a separate parang document. But we didn't receive any copy of the non-disclosure agreement or non-competing agreement po. Narinig nyo, attorney? So anong tanong niya? Attorney, hindi po, separate po kasi yung contract ng employment dun sa pinirmahan po namin na non-compete agreement po. It's a separate document po. And then, wala po kami copy. Hindi po kami binigyan. So, naka-separate siya? Oo, separate. Kung kahit na naka-separate siya, you also have to, you also have the right to have a copy of that. Yun din yung isang, syempre, Cheryl, pag nagbago ka sa kumpanya, papasok ka pa lang, no? Minsan nahihiya kang mag-demand and all, di ba? Pero maganda rin talagang dapat ang kayong mga workers, if you are asked to sign for anything, always demand a copy of that. Because di ba kontrata to? O edi syempre, may kopya ako dapat at may kopya kayo. Hindi po pwedeng wala. O kaya, kung hindi, pwede po bang pa-Xerox? Ganoon. Dapat lahat, meron kayong kopya ng ganoon. Alright, Shireen. Good luck, Shireen. Thank you, ma'am. Salamat. Ayan. Alam mo, Sheryl, nagkaroon kasi ako ng kaso na ganyan. Ganyan ang kaso, usapin ng commission. So siya, nagdademand kami ng commission. Kaso siya, umalis niya sa trabaho. Alam niya na meron siyang pinirmahan na agreement na hindi siya pwede pumasok sa ibang kumpanya of the same line dahil nga, nag-training siya sa company na yon. Alam niya na may ganun siyang violation. Pero, nagreklamo pa rin siya. Nung magreklamo na siya, kasi sabi niya, attorney, kahit naman nag-violate ako, dapat bayaran nila to. Tama naman ka ako. Ang problema ko, baka balikan ka naman nila. True enough, ganun ang ginawa ng company. Siningil siya ng damages dun sa lahat ng ginastos sa kanya sa training kasi nga, pumasok siya sa the same line ng business. Kaso, yung demand ng management for damages at lahat ng gastos, mas malaki kesa doon sa Kaya ngayon, na ako dyan sa mga ganyan ay kako, hindi pwede yan. Kasi nga, the contract binds you. And therefore, kahit pa sabihin mo parang, kasi mga ganun, ang tawag natin doon, Cheryl, contract of adhesion. These are the contracts that are unilaterally made by one party. Di ba? Isang party lang ang gumawa niyan. And you are just simply made to adhere to it. Yes. Yung parang wala ka namang kinalaman sa paggawa niyan. At dahil gusto mo magtrabaho, pero dahil gano'n, mapipilitan ka lang. Di ba? You just adhere to it by force dahil gusto mong pumasok. So of course, yung to declare it as null and void, it being a contract of adhesion, that is already beyond the jurisdiction of the labor arbiters. Nasa regular courts na yan. Kaya parang ang laki rin namang gastos o usapin
para sa isang regular na manggagawa para lang ipa-declare mo na null and void yan at tapos may reklamo kang iba pa sa Department of Labor. Kaya ang pinakamaganda talaga is pag pumapasok tayo sa lahat ng mga nakikinig, bago man o matagal ng empleyado, pagpapasok tayo at pipirma ng kahit ano pa man, make sure na meron kayong kopya. Para later on, kaya niyong pag-aralan. Para kung magkakaso man kayo o magkakaroon kayo ng problema, you also use yung contract na yung kung ano nakalagay. It's either you can make use of that contract against the company or at least you can make use of that contract to protect yourself from the company. Attorney Suarez, singit ko lamang ito, mabilisan, wala na po tayong oras. Pero isa po siyang taxi driver. Tinatanong niya kung bakit wala silang hulog sa Pag-ibig PhilHealth SSS. Ayaw niya na i-mention yung name niya. Pagkapag taxi driver, parang dapat voluntary po. Yung mismong driver ang naguhulog, no? Hindi yung pinagtatrabahuhan or inilalabas nilang unit. Yung may-ari nung kumpanya, yung taxi. Marami rin kasi, Cheryl, marami rin kasi, hindi yan yung katulad nung dati, mga RNE. Remember yung yes, mga doon ako sumasakay na, dati. Into taxi business. Diba? Maraming ganun dati eh. Pero kasi ngayon, ang mga may-ari ng taxi, isa lang ang unit, dalawa lang ang unit, diba? I mean, these are not the people who are really into business. Diba? Iba yung may isang kumpanya na gano'n. So, pag mga kumpanya na ganoon, company ka, required ka talaga na i-report yan sa SSS, bayaran mo yung SSS, i-report mo sa BIR, bayaran mo, yung mga gano'n. Pero, ngayon, kasi parang personally employed ka nung may-ari ng taxi. Kaya ang lalabas din talaga, yun, kung gusto mong may SSS, para kang self-employed. Gusto mo mag-SSS, ikaw talaga. Mahirapan kang i-demand dun sa sa parang may-ari ng taxi, na may isang taxi, pagkatapos siya magbabayad ng SSS mo. No? Ganon. Otherwise, i-report ka niya na para kang kasambahay niya. Para pag kasambahay ka niya, babayaran niya yung SSS. Pag-usaping labor talagang marami tayong pwede pag-usapan. Pasensya na po, alas 5 na ng hapon mga kapatid. Pasensya na po dun sa mga hindi namin na-accommodate. Pero we'll have a part 2 of this, Attorney Suarez. Yes! At alam mo, itong mga issue ng mga workers, talaga, Cheryl, ito yung gustong-gusto ko talagang pag-usapan. Uulitin po na. Makatulong ako sa maraming manggagawa. Kaya kung yung mga manggagawa may problema kayo, I mean, message me, tawag kayo, or yun. Paano po? Alam naman Sige, ni Cheryl attorney. Ulitin natin kung saan po nila kayo pwedeng matanong o makonsulta. Oo. Mag-message lang kayo doon sa Kaisaka, sa Facebook page ng aming organisasyon, Kaisaka. So, yun. Mababasa ko yung message doon. You can also message me, find me sa Facebook, Attorney Virginia Laxa Suarez. Yun. Ayun, sasagutin po kayo ni Attorney Suarez. Attorney, thank you for joining us this afternoon. Salamat po sa oras. Anytime, Cheryl. Looking forward to seeing you face to face. Soon. Basta available ka po. Pero ito naman, StreamYard tayo, okay. Malinaw naman po. Yes. At least na pag ganito. Opo. And I hope magaling ka na. Ito na, naka-cane na, nakakalakad na, pero merong pang-cane. Opo. Thank you. Thank you, Cheryl. Thank you. Ayan po si Attorney Virginia Suarez. Again, pwede niyo po siyang i-message. Hanapin niyo lamang po yung kanilang FB page na Kaisaka. Salamat po sa inyong pagtutok. Dito po nagtatapos ang isang oras nating tanungan at sagutan. Ako po si Cheryl Cosim. Sagot kita.